Ang solusyon, BAW. Ano ang solusyon na pwede namin gawin ngayong araw sa problema tungkol sa basurahang hindi maayos na naitatapon? Anong solusyon sa basurang hindi maayos na naitatapon? Kapag pinag-uusapan natin ang problema ng basura, madalas ang unang pumapasok sa isip natin ay simple lang ang problema. Marumi ang paligid dahil may mga taong nagtatapon kung saan-saan. Pero kung tutuusin, mas malalim pa rito ang problema. Dahil ang basura ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na itinapon natin. Ito ay tungkol sa disiplina, sistema, pananagutan, at kultura. At higit sa lahat, tungkol ito sa isang simpleng tanong: sino ang may responsibilidad sa basurang ginagawa natin? Tayo ba? Ang barangay? Ang lokal na pamahalaan? Ang mga negosyo? O lahat tayo? Ang sagot, lahat tayo. Pero hindi ibig sabihin na kapag lahat ang may responsibilidad, wala nang kailangang managot. Sa halip, kailangan nating magkaroon ng malinaw na sistema kung saan alam ng bawat isa kung ano ang kanilang dapat gawin. Dahil isipin natin, kahit gaaraming basurahan ang ilagay sa isang lugar, kung hindi naman ginagamit ng tama, mananatili pa rin ang problema. Kahit gaano karaming garbage truck ang dumaan, kung patuloy naman tayong nagtatapon kung saan-saan, hindi rin matatapos ang problema. At kahit gaano karaming cleanup drive ang gawin natin, kung kinabukasan ay babalik din ang pagtatapon sa kalsada, kanal at ilog, parang wala rin tayong ginawa. Kaya ang unang solusyon ay hindi lamang maglinis. Ang tunay na solusyon ay pigilan ang basura bago pa ito maging problema. Una, mag-segregate ng basura sa pinagmumulan. Napakasimple ng konsepto. Huwag pagsamahin ang lahat ng basura. May nabubulok, may recyclable, may residual waste, at mayroon ding special waste na nangangailangan ng tamang handling. Kapag pinagsama-sama natin ang lahat, mas mahirap itong i-recycle, gamitin muli o iproseso. Pero kapag pinaghiwalay natin ito sa bahay pa lamang, mas nagiging madali ang buong proseso. Halimbawa, ang bote ng tubig na pwedeng ma-recycle ay hindi na kailangang mahaluan ng tirang pagkain. Ang vegetable peelings ay maaring mapunta sa composting. Ang mga papel at karton na malinis ay maaring ma-recycle. Simple lang. Pero ang problema, minsan alam natin ang dapat gawin pero hindi natin ginagawa. Kaya kailangan natin ng consistent na sistema. Hindi pwede ngayon lang tayo nagsisegregate dahil may inspection. Dapat araw-araw. Sa bahay, sa paaralan, sa opisina, sa tindahan, sa palengke, at sa bawat komunidad. Ikalawa, gawing madali ang tamang pagtatapon. Minsan sinasabi natin walang disiplina ang mga tao, pero kailangan din nating tanungin, may maayos bang sistema para sa kanila? Kung may segregation sa bahay, pero isang truck lang naman ang kumukuha at pinaghalo-halo rin lahat, syempre maaring mawala ng gana ang tao. Kung walang sapat na basurahan sa pampublikong lugar, mas mataas ang posibilidad na may magtapon kung saan-saan. Kung hindi malinaw kung kailan kinokolekta ang iba't ibang klase ng basura, mahihirapan ang mga residente. Kaya kailangan gawing madali, malinaw at accessible ang tamang pagtatapon. Dapat alam ng bawat barangay, anong basura ang kinokolekta? Kailan ito kinokolekta? Saan dapat dalhin ang recyclable? Saan dapat dalhin ang hazardous waste? At ano ang gagawin sa mga bagay na hindi pwedeng basta itapon? Kapag malinaw ang sistema, mas madali para sa ordinaryong mamamayan na sumunod. Ikatlo, bawasan ang basura bago pa ito maging basura. Ito marahil ang isa sa pinakamahalagang solusyon. Reduce. Bago natin tanungin kung saan natin itatapon ang basura, tanungin muna natin, kailangan ba talaga nating bilhin o gamitin ito? Kailangan ba talaga ng 3 plastic bag? Kailangan ba ng disposable spoon and fork kung pwedeng gumamit ng reusable? Kailangan ba ng napakaraming packaging? Kailangan ba nating bumili ng bagay na isang beses lang gagamitin? Dito pumapasok ang konsepto ng responsible consumption. Hindi lahat ng murang bagay ay tunay na mura. Kung ang isang produkto ay mura para sa atin pero nag-iwan naman ito ng malaking problema sa kapaligiran, may tunay itong gastos, kahit hindi natin agad nakikita. Kaya magandang ugali ang magdala ng sariling tumbler. Reusable bag, reusable containers, at piliin ang mga produktong may kaunting packaging kung maaari. Maliit na bagay? Oo. Pero kapag milyon-milyong tao ang gumagawa nito araw-araw, malaki ang epekto. Ikaapat, magkaroon ng matibay na implementasyon. Hindi sapat ang mga ordinansa kung hindi naman ipinapatupad. Kung may batas tungkol sa tamang pagtatapon ng basura, dapat malinaw kung ano ang bawal at ano ang tamang proseso. At kailangang pantay ang pagpapatupad.
Hindi pwedeng mahigpit sa isang tao pero maluwag sa iba dahil kakilala. Hindi pwedeng may penalty ngayon pero bukas ay nakakalimutan na. Ang disiplina ay nabubuo kapag alam ng tao na may consequence ang maling gawain. Pero hindi rin dapat puro multa at parusa. Kailangan ding may reward system. Halimbawa, maaring bigyan ng recognition ang mga barangay na may pinakamagandang waste management program. Maaring magkaroon ng incentives para sa mga komunidad na mataas ang recycling rate. Maaring magkaroon ng programa para sa mga paaralan o negosyo na matagumpay na nakabawas ng basura. Dahil minsan, mas epektibong turuan ng tao na may pakinabang ang paggawa ng tama. Ikalima, edukasyon. Pero huwag lang sa poster. Marami tayong nakikitang sign, bawal magtapon dito. Pero kung tutuusin, hindi sapat ang isang karatula. Kailangan nating turuan ang mga tao kung bakit mahalaga ang tamang pagtatapon. Kapag itinapon natin ang plastic sa kanal, saan ito pupunta? Sa ilog. Kapag napunta sa ilog, saan ito maaring mapunta? Sa dagat. At kapag napunta sa dagat, ano ang epekto? Hindi lamang sa kalikasan. Maari itong maapekto sa mga hayop, kabuhayan, pagkain at kalusugan ng komunidad. Kapag nakita ng isang bata na ang pagtatapon ng basura ay may koneksyon sa baha, kalinisan, pagkain at kinabukasan niya, mas maintindihan niya kung bakit mahalaga ang disiplina. Kaya dapat magsimula sa mga bata. Pero hindi dapat doon matapos. Kailangan ding maturuan ng matatanda dahil hindi sapat na ang bata ay marunong mag-segregate kung nakikita naman niya ang mga nakatatanda na nagtatapon kung saan-saan. Ang pinakamagandang classroom ay ang halimbawa. Panagutin din ang mga negosyo. Hindi lamang consumers ang gumagawa ng basura, malaking bahagi rin ng basura ay nagmumula sa mga produkto at packaging na ginagamit natin araw-araw. Kaya kailangang maging bahagi rin ng solusyon ang mga negosyo. Maaring hikayatin ang paggamit ng reusable o recyclable packaging. Maaring bawasan ang unnecessary packaging. Maaring magkaroon ng take-back programs kung saan ibinabalik ng customer ang containers o packaging. At bilang consumers, may kapangyarihan din tayo. Maari nating suportahan ang mga negosyong responsable sa kanilang waste management. Dahil ang pera natin ay isang uri rin ng boto. Kung susuportahan natin ang mga negosyong may malasakit sa kapaligiran, nagbibigay tayo ng mensahe. Gusto namin ng produktong hindi lamang maganda para sa amin, kundi maganda rin para sa komunidad. Ikapito, huwag lang cleanup drive. Gumawa ng long-term system. Maganda ang cleanup drive. Nakakatuwang makita ang mga taong nagtutulungan. Pero dapat nating tanungin, ano ang mangyayari pagkatapos ng cleanup? Kung bukas ay babalik na naman ang basura, hindi sapat ang paglilinis. Ang cleanup ay dapat maging simula ng pagbabago, hindi katapusan. Halimbawa, pagkatapos linisin ang isang estero, dapat may regular monitoring. Pagkatapos linisin ang isang kalsada, dapat may malinaw na collection schedule. Pagkatapos magkaroon ng community cleanup, dapat may sistema para hindi na bumalik ang dating problema. Dahil mas mabuti ang prevention kaysa paulit-ulit na cleanup. At ikaw, ano ang pwede mong gawin? Dito natin kailangan gawing personal ang usapan. Dahil madaling sabihin, dapat ayusin ng gobyerno. Tama. Pero tanungin din natin, ano ang kaya kong gawin? Maari akong magsimula sa bahay. Maari kong bawasan ang paggamit ng single-use plastic. Maari kong ihiwalay ang basura. Maari kong huwag magtapon sa kalsada. Maari kong pulutin ang isang maliit na basura kahit hindi ako ang nagtapon nito. Maari kong turuan ng mga anak o apo ko. Maari kong kausapin ng maayos ang kapitbahay kung may maling pagtatapon. Maari akong makilahok sa barangay at maari akong maging bahagi ng solusyon sa halip na dagdagan ng problema. Hindi natin kailangang maging environmental expert. Hindi natin kailangang gumawa agad ng napakalaking proyekto. Minsan sapat nang magsimula sa isang basurang hawak natin. Saan ko ito dapat ilagay? Yan ang simpleng tanong. Pero ang sagot natin sa tanong na iyan ay maaring magkaroon ng malaking epekto dahil ang isang basurang itinapon ng tama ay maliit na bagay. Pero milyon-milyong basurang itinapon ng tama. Yan ay pagbabago. Sa huli, ang basura ay hindi lang problema ng basura. Ang problema ng basurang hindi maayos na naitatapon ay hindi lamang problema ng maruming kalsada. Problema ito ng baha, problema ito ng kalusugan, problema ito ng polusyon, problema ito ng kalidad ng buhay, at higit sa lahat, problema ito ng mindset. Kailangan nating baguhin ang pananaw na basura ko na yan. Basta wala na sa bahay ko, okay na. Hindi. Dahil kapag itinapon natin ito sa maling lugar, hindi naman talaga ito nawala. Inilipat lang natin ang problema.
Mula sa bahay natin papunta sa kalsada, mula sa kalsada papunta sa kanal, mula sa kanal papunta sa ilog, at mula sa ilog papunta sa dagat. Kaya ang tunay na solusyon ay hindi lamang itapon ang basura sa tamang basurahan. Ang mas malalim na solusyon ay matutong maging responsible sa basurang ginagawa natin. At kailangan nating tandaan, hindi natin kailangang hintayin na maging malinis ang buong bansa bago tayo magsimulang maging responsable. Magsimula tayo sa sarili, sa bahay, sa pamilya, sa barangay, sa komunidad. Dahil ang isang malinis na komunidad ay hindi nagsisimula sa malaking proyekto. Nagsisimula ito sa isang taong nagpasyang huwag magtapon kung saan-saan. At kapag may isa, maaring maging dalawa. Kapag naging dalawa, maaring maging 10. Kapag naging 10, maaring maging isang barangay. At kapag maraming barangay ang nagbago, maaring maging isang buong lungsod. Kaya kung tatanungin natin, anong solusyon ang pwede nating gawin para sa problema tungkol sa basurang hindi maayos na naitatapon? Simple ang simula. Bawasan ang basurang ginagawa natin. I-segregate ang basura. Itapon ito sa tamang lugar. Magkaroon ng maayos at consistent na collection system. Turuan ang mga tao, pananagutin ang lumalabag. Suportahan ang mga negosyong responsable. At higit sa lahat, maging halimbawa tayo. Dahil ang pagbabago sa basura ay hindi nagsisimula sa basurahan. Nagsisimula ito sa ating isip, sa ating kamay, at sa ating desisyon na gawin ang tama kahit walang nakatingin. Dahil sa huli, ang tanong ay hindi lang, sino ang maglilinis ng basura natin? Ang mas mahalagang tanong ay, bakit tayo patuloy na gumagawa ng problemang kailangan pang linisin ng iba? At baka doon talaga magsimula ang tunay na solusyon.